Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, anuman ang ating lahi, anuman ang ating bansang kinabibilangan, sa Panginoon tayong lahat ay iisa, kaya tanggapin natin lahat ang dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Ngayon, patuloy tayo mga kapatid at mga kaibigan bilang bahagi ng pagtatanyag ng kaaya-ayang taon ng Panginoon. Nagagalak tayong patuloy na umawit ng pagpupuri sa Panginoon. Pasalamatan siya sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa atin, sa lahat ng mga tao nakapaligid sa atin, at sa lahat ng mga natatanaw natin. Tanging ang Panginoon ang may buong kapamahalaan at kapangyarihan na papangyarihin ang lahat ng mga bagay na sinalita niya sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Ipapaalala sa atin ng Panginoong patuloy na tayong lahat ay mayroong napakadakilang tungkulin na dapat nating tundin. Salmo, awit sa araw ng Sabat, ganito po ang sinasabi: isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon. Umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tayo umaawit ng pagpupuri sa Panginoon. Kailan po? Sa umaga at sa gabi-gabi. Ibig sabihin po mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng oras, dapat nating itaas ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Ang patuloy na pagluwalhati sa kanyang pangalan, ang patuloy na pagtataas sa kanya ng lahat ng mga bagay na ating iginagawad ang ating mga pusong dalisay, na tayo'y patuloy na matimtimang nagpapasalamat sa kanyang kagandahang loob. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin paalala sa buong sanlibutan na mayroong isang Diyos na tunay nang siya'y magbagong maguli ay ipinakita sa atin ng kanyang kagandahang loob, ang hinihintay nating magiging larawan natin sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ipaalala natin sa isa't isa, mga kapatid at mga kaibigan, kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid, Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. patuloy nating pakaturihin ng Panginoon sapagkat tunay nang nagbangon niyang maguli ang ating Panginoon Jesucristo, nahayag sa atin ang larawang ukol sa langit na siyang patuloy nating pinananabikan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya naman, patuloy nating itaas ang pangalan ng ating Hari. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating itaas, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise.
We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy nating ipaalala sa isa't isa, mga kapatid at mga kaibigan, ang pangalan ng bayan na ang kaluwalhatian, karangalan at tagumpay ay nilagdan ng ating Panginoon. Sa banal na bayang nilang, patuloy nating ikigalap na ipahayag, mga kapatid. Sa banal na bayang nilang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang tinatubos. Tayo ang bayan niya, marupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Magtaas tayo ng ating dalangin ng pagsupuri at pagsangguni sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, narito ang bawat isang ngayon, Panginoon, na tinawag mo, hinirang mo, pinili mo upang itanlag ang iyong kaarawan. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat ang iyong kagandahan loob ay patuloy namin na ipapahayag na dito'y walang nagiging anumang hadlang upang hadlangan ng anumang pangangaral ng mabubuting balita. Bagkus patuloy, Panginoon, na nahayag ang iyong kagandahan loob sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng iyong banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat, Panginoon, at nagtindig ka ng iyong lingkod upang ang lahat ng mga bagay na marapat ipamuhay ng lahat ng mga banal ay maituro, maipaalala at maisaysay sa lahat ng mga pakinig ng mga tao upang sa gayon, Panginoon, sa darating na kapanahunan, sama-sama na kami magsiawit ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong dakila at banal na pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sa misteryong ginawad mo sa amin. Tunay na kami patuloy na sumasangguni sa iyo, Panginoon, at tunay nga, Panginoon, na nangangalong kami sa iyong katwiran, na ikaw ang mamamagitan sa lahat ng mga taong makakadinig ng mabubuting balita. Amen. Sumayo, Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Magalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Napakadakilang panahon na itinangin ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Muli, binabati po namin kayo ng God with us in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection in the last days. Ang may pandinig ay makinig mabuti. Unawain po natin mabuti yung narinig natin sa social media upang wala tayong maging dahilan na hindi natin narinig ang tinig ng ating tagapagligtas, na tayong lahat ng may pandinig ay iniimbitahan sa huling panahon na itinangi na itong panahon ng pagsamba, na naluluwalhatiin natin ang kataas-taasang tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan, na lumikha ng langit at lupa, na ang Diyos ay Espiritu,
In the beginning, God created the heaven and the earth. God is forever and ever Spirit. Amen po ba? Amen. God is one. Ang kataas-taasang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa ay walang hanggang Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya ang inyong abang lingkod ay nagpapatotoo na ang tunay na sinasamba natin ay Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay totoong katotohanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung mapagkakakilanlan yung paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayo na galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos na mayroong hula ng mga banal na propeta na nagyayari sa atin ngayon yung hula. Philippines is the God-chosen country. Ang bansang Pilipinas ay hinirang at pinili ng Panginoon Diyos na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Hindi building po ang ginawang vessel o tahanan ng Espiritu ng Panginoon Diyos, kundi mga taong nakakarinig ng kanyang tinig na sasangguni tayo sa pangalan ni Jesucristo at sasaksihan natin ang lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ano po ang invitasyon sa atin? Magsiparito kayo. Kayong lahat na napapagal na luma. Saan tayo napapagal na luma? Saan tayo nahihirapan na luma? Ano po ang kasunod na frase? Pasalin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. What do you mean by pamatok? Akla. Jesus Christ is the anchor of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Yan yung ikabubuhay natin, yung katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Paniniwalaan natin yung nangyaring pagdurusa sa krus. Yung kamatayan sa krus upang tayo mga tatalima, mamatay sa kasalanan, mabuhay sa katotohanan, nasaksi tayo ng ating tagapagligtas sa pagdurusa sa krus. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung pakikiisa natin? Yung pakikipag-ugnayan natin sa ating tagapagligtas na siya ang nagpatawad sa atin at nagbigay ng regalo ng buhay na walang hanggan. Ano sabi sa atin? Pasatin natin ang pamatok. Ipamuhay natin yung katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Magpatotoo tayo. Magbulay tayo. Magbulay-bulay, magnilay-nilay. Alamin natin yung mapanganib na huling panahon sa muli niyang pagparito. Kung hindi po natin itong bumulay-bulayin, paano na lang, ano na lang ang pag-asa natin? Napakapanganib na nangyayari sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Ipinakikita na yung malalakas na kalamidad, yung digmaan ng Amerika, ng Iran, yung mga nangyayaring mga malalakas na earthquake sa Myanmar, sa Japan. Nakikita niyo po sa social media yan. Yung mga flooding na, yung mga bumabaha ng mga society bansa, yung mga celebrity bansa. Halos mga toys na lang yung mga sinikap ng tao na iniipon na kayamanan. So, ipinakikita na sa atin na wala ng value yung sinisikap natin sa daigdig na ito. Amen po ba? Amen. Kaya, unawain natin yung invitasyon sa atin ng Panginoong Jesucristo. Tao kong katulad nyo, pinapahayag ko ito sa social media para magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Bakit ko po ito ipinapahayag? Tungkulin natin ito bilang mananampalataya. Amen po ba? Amen. At kung hindi ko naman ipapahayag ito, mananagot ako sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo na wala akong ginawa, may ginawa siya. Para sa kaligtasan ng buong pamilya itong naririnig natin. Bulay-bulayin po natin. Natandaan ba natin nung iligtas ng Panginoon Diyos sa Ehipto, yung 12 tribes, dinala sa Mount Sinai? Natandaan natin, gumawa sila ng buyang ginto, sinamba ng mga Hudyo na alisin sila sa Ehipto.
Natatandaan natin yon. Amen. Gumawa ng kababalagan sa disyerto ang Panginoon Diyos doon. Nagpakulimlim siya ng ulap pagka lumalakad yung bayan niya sa disyerto. Pagkagabi, gumagawa siyang haliging apoy. Nauhaw, nagutom ang kanyang bayan. Nagpaulan siya ng pugo, pinakain niya, pinainom niya ng tubig na dalisay. Nung aalipinin ng Ehipto, hinati niya yung dagat na pula hanggang sa makarating sa Mount Sinai. Ngayon, nagkaroon ng divisyon. Sa matinding kaabalahanan ng mga 12 tribes, ang hinanap pakinabang, hindi nakabilang doon sa 144,000 na ang kordero ay nakatayo na sa iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. O di ba may patotoo rin? May patotoong nangyari din. Hinakay ni Propeta Moises yung mga sumasamba doon sa Diyos-Diyosan. Nagtayo silang guyang ginto, sinamba nila. Namuhay sila ng may kalaswaan, ng mga kalayawan. Pinababa ng Panginoon Diyos si Propeta Moises dahil sumasamba na sa Diyos-Diyosan yung kanyang bayan na inalis sa Ehipto. Tinawag at inimbitahan ni Propeta Moises, ang sabi sa mga nakakarinig, magsiparito kayong lahat na sumasampalataya sa Panginoon Diyos na inalis tayo ng kanyang kapangyarihan sa Ehipto. Dumapit yung marami kay Propeta Moises yung mga sumasampalataya. Nabilang doon sa 144,000 yung mga hindi lumapit, naging abala sa kalayawan. Ano nangyari? Hindi nakasama doon sa bawat lipi 18 to 12,000. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa Revelation, nakatayo ang kordero sa bundok ng Sayon, ang pinagaharian ng kordero, yung 144,000, yung sumampalataya sa nangyari doon sa disyerto, na nagpatotoo rin. Sumampalataya yung bawat lipi doon sa kapangyarihan na ginawang kababalagan nung alisin sila sa Ehipto. Lahat doon sumamba sa Diyos-Diyosan, kinain ang lupa, 23,000 deklarado patay. O ngayon, may lumilitaw na, third temple. Sasambahin na yung bakang pula. Maging aware tayo. Amen po ba? Eto, nag-iimbita na naman ng Panginoon Jesucristo eh. Kung hindi ako itinayo sa harapan nyo, maririnig nyo ba ito ngayon? Bilang tao katulad nyo, na isang mangmang, isang dukha, isang katawa-tawang taong katulad nyo na walang pinag-aralan. At balikan natin yung mga apostol, walang mga pinag-aralan, ginamit na instrumento ng Panginoong Diyos eh. Sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin. Kasama ng Panginoong Jesucristo yung mga banal na apostol, nangaral, at yung pinagaling dahil sa pananampalataya. Naunawaan po natin ang kaligtasan dahil sa paniniwala. O maraming nakikinig na mga Hudyo, sumampalataya. Libo-libo, naligtas yung mga Hudyo. Meron bang inilubog sa tubig doon? Di ho ba narinig yung katotohanan ng mga aral yung mga banal na apostol? Amen. Pinaniwalaan ng mga Hebreo, ng mga Hudyo, o same yung mga Hudyo. Amen po ba? O ngayon, sino yung nag-iimbita sa atin? Nakapalong sa layunin ng aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ano po ang nakalagay sa layunin? Ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin. Tanging sa pangalan ni Jesucristo lang ipinapahayag yung katotohanan. Amen po ba? Kanino bang pangalan? Wala akong ginagamit na ibang pangalan na narinig nyo. Who is the author of our preaching? Who is the author of our faith? Jesus Christ is the greatest author of our faith in the resurrection. Siya lang ang principal na gumawa ng module ng paniniwalaan natin. Wala nang iba. Walang kanino mang pangalan ng kaligtasan, kundi sa pangalan ni Jesucristo, kaligtasan natin lahat. Amen po ba? Amen. At mag-iingat tayo. Ang daming nakangaral ngayon para dayain yung mga dinadaya.
para gawing kapakinabangan yung dinadaya. Amen po ba? Amen. Ang daming religion ngayon, inaalis na yung religion, relasyon na lang daw para maligtas. Sino ba nagsikap ng templo na itinayo? Ang bundok na Sayon, sino nagsikap nito? Ang Panginoon Diyos ang nagsikap nito, ha? Dito mamamuno ang Panginoon Kristo na hindi magwawakas ang pamumuno niya. Ang hatid ay kapayapaan at kapanatagan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Wala naman ibang pangalan na mababasa tayo sa banal na kasulatan na sinikap ng Panginoon Diyos, kundi ang templo may hula na lilikha siya ng buong tahanan ng iglesia ng bundok ng Sayon sa langit. Amen po ba? Amen. Di ho ba? Sino ang nagsalita kay Propeta Isaias? Di ho ba ang Panginoon Diyos ang nagsalita sa kanya? Dahil sila sa larawan ngayon na ang bundok ng Sayon mga taong nakakarinig ng tinig ng tagapagligtas, nasasampalatayanan natin yung ating tagapagligtas na iniimbitahan na tayo at mapakanid yung muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Dahil talagang ang mga tao naging abala sa pangangailangan. Naging abala sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Naging makasarili tayo. Naging sakit tayo sa mundo. Nakita niyo yung mga Hudyo na inalis sa Ehipto. Naging abala rin sila sa pakinabang. Nilimot nila yung nangyari na ginawa ng Panginoon Diyos sa disyerto nung alisin sila sa Ehipto. Pinainom sila ng tubig, pinakain sila, inalalayan sila sa lahat ng aspeto. Inihatid sila sa bundok ng Sinai para sila hindi na muling maging alipin pa ng Ehipto. Inalis sila sa Ehipto. Di ba't kapangyarihan ng Panginoon Diyos yung nangyari? O ngayon, may sinabi uli kay Propeta Isaias in book of Isaiah chapter 7 verse 14. Ano po ang nakalagay na sinabi dyan? Diyan tayo kukuha ng opinyon, ng reaksyon. Hindi tayo kukuha ng reaksyon sa kanino mang tao. Kundi sa pamamagitan ng taong si Jesucristo, kukuha tayo ng reaksyon at opinyon sa mga nangyari at ginawa ng Panginoon Diyos na nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Naunawaan po natin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias. Lahat ng mga taong makikipagsanggunian, lahat ng mga taong may pandinig, nilay-nilayin natin ito. At paniwalaan natin, lahat na maniniwala sa tagapagligtas, tayo ang itinayo niyang templo. Tayo ang may pag-iisip ng tagapagligtas. Tayo ang nagbabantay. Tayo ang mga nakikipamayan sa mundo na nag-iintay sa muli niyang pagparito. Nadagnan niya tayo na buhay ang paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, sino nagbigay ng tanda pagka tayo ay nagdiriwang, pag umaawit tayo ng the highest praises and glory and honor? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagbigay? Sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo upang iligtas yung kanyang bayang banal. Amen po ba? Amen. Ito, babasahin ko sa inyo ito. Lucas chapter 4 verse 19. To preach the acceptable year of the Lord. May nabasa ba tayo ritong linggo? Biyernes, Sabado, Huwebes. Ano nakalagay? Upang itanyag ang kaya-ayang taon ng Panginoon. Itatanyag natin yung taon ng Panginoon. Ito, sino gumawa nito? Di ba't ang Panginoon Diyos ang nagpakilala nito? Siya ang nagsuko nito para maligtas tayo. Ito yung end of the world. Ito yung last days. Bakit yung end of the world? Ito na yung last chapter May gumaganap na. May gumaganap ng pagtatanyag.
ng kaaya-ayang taon ng Panginoon. That is the year of the Lord. Ito na yung pagsamba. Naunawaan natin yung pagsamba, yung paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Ito yung kaaya-ayang panahon at taon na itinangin niya. Sino nag-iimbita? Ang Panginoong Jesucristo para wag tayo mapahamak. Kaya medyo kontrolin natin yung kaabalahanan natin sa mundo. Baka masyak tayo pag parito ng tagapagligtas. Ano po? Amen po ba? Amen. Alam niyo ba lahat ng iniimbitahan pinaghanda na ng tahanan sa langit. Recorded na sa heaven. Hashtag Zion. Highlight Zion. Amen po ba? Amen. Tanongin niyo yung pastor niyo kung yung bang relihiyon niyo nakatala sa langit. Pag hindi nakatala, hindi makasagot Magnilay-nilay tayo. Pag wala tayong katiyakan dyan, talikuran na natin yung mga pastor niyo. Ginagawa kayong kapakinabangan yan. Kasakit, ano pa? Yung bang ginawa ng mga namumusong at nangangaral na dinadaya yung mga pusong walang malay, hindi ba naninibugo ang Panginoong Jesucristo? Gumawa siya ng huling panahon para itanyag natin yung kaaya-ayang taon ng Panginoon Sa bawat nagsisilibrasyon at nakikiisa dito, tayo yung gumaganap ng kaaya-ayang taon ng Panginoon. Amen po ba? Amen. To preach the acceptable year of the Lord. That is birth of Christ. Amen po ba? Amen. Ituloy mo kapatid yung gigisingin yung mga tulog para ihanda sa buhay na walang hanggan. Narito. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at walang hanggang pagkapahamak. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang magbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan, magpapatotoo tayo, gising tayo sa espiritual na paniniwala upang ihanda sa buhay na walang hanggan. Nadinig po natin, kumukuha ko na opinion at reaksyon sa hula na magaganap sa mga may pandinig. Saan ang gagaling yung katuparan ng banal na kasulatan? Di ba dito ipapangaral sa Iglesia ng Bundok ng Zion na nilalaman ng banal na kasulatan na ang sumampalataya hindi mapapahiya? Shake tayo. Ginising tayo ng Panginoong Jesucristo sa katotohanan. At maraming hindi magigisingin, ihahanda sa pagdurusa. At maraming pantas ay magigising sa katotohanan upang ihanda sa buhay na walang hanggan. Naunawaan natin yung pantas, genius. Maunawaan ang katotohanan, maunawaan yung hula. Saan mananahan yung katotohanan? Saan iniukit yan? Sa puso, isinulat sa isip, hindi nawawala sa labi natin yung password. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Jesus Christ is the key of salvation. Go to heaven. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Go to heaven. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the anchor of our living. In the resurrection, Jesus Christ is the armor of God. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung hula na mangyayari doon sa mga iniimbitahan ng Panginoon Jesucristo sa huling panahon, sa muli niyang pagparito. Kaya watchman tayo, magbabantay tayo Marami na tayong nakikita mga pangitain na nagaganap sa langit, sa lupa at nagdidigmaan na ang mga bansa sa huling panahon. Napipighati na at nalilito na ang mga tao. Hindi na pangaraniwan yung nangyayari. Amen po ba? Amen. Huwag kung kailan dumarating ang kalamidad at saka tayo nakakaramdam ng kaipokrituhan, saka tayo natatakot. Magpakatatag at magpakatibay tayo sa pananalig at pananampalataya sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Open the book of Ephesians chapter 2 verse 20 para maunawaan natin ang paniniwala ng bundok ng Zion. Hindi kinasasaligan ng mga patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero at may hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Saan nagaganap yung relevant? Sa bundok ng Zion.
Kasarap makipaglaban sa mga mamumusong. Amen po ba? Amen. Abalang-abala sa pandaraya para lang makinabang at gumanda ang buhay, ano? Walang nakasulat na pagandahan ng buhay. Walang nakasulat na pagandahan ng building. Walang nakasulat na patamihan ng miyembro. Amen po ba? Amen. Who is the building of our Lord Jesus Christ? You and me, that is the building of our Lord Jesus Christ in the resurrection. You and me, that is the house of God. Who is the head of house of God? Who is the head of body of Christ? Jesus Christ is the head of body of Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung sino karunungan na ipinapangaral ko sa Iglesia ng Bundok ng Sayon. Ang Panginoong Jesucristo po, siya nag-iimbita sa lahat ng may pandinig. Naunawaan natin nangyayari mula sa bansa ng Pilipinas na dito siya luluwalhatiin, dito siya dadakilain, dito siya pararangalan, dito siya dadakilain, dito siya aawitan ng mga bagong awitin ng mga iglesia na makikipag-ugnayan sa tagapagligtas upang bigyan ng regalo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ano po nakalagay doon sa Ephesians chapter 2 verse 20? Sige po, pakibasa. ng mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalabat na mabuti ay lumalago upang maging templong banal sa Panginoon, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita, ang kataas-taas ang tunay na Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin pagsamba ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Merong pinagsasaligan ng mga banal na apostol ng Cordero, may pinagsasaligan ng mga banal na propeta na kinausap ng Panginoon Diyos yung mga banal na propeta na magaganap doon sa mga tao na makikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ang paniniwala ay nakikipag-ugnayan tayo sa hari ng mga hari at hukom ng mga hukom eh. Magpapatotoo tayo, may password tayo ng hukom ng mga hukom eh. Amen po ba? Amen. Tayo ang itinayong templo eh. Tayo ang itinayong tahanan ng Espiritu sa katotohanan eh. Amen po ba? Amen. Pakibasa po natin yung Ephesians chapter 2 verse 20. Yan yung mga God's promise. Naka-relevant. Ini-apply natin yung katotohanan. Amen po ba? Amen. Ano po nakalagay? Ito po, Ephesians 2 verse 20. Na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din naman ang Pangulo ng Bato sa panulok. Purihin ang pagkabasa ng buhay at makapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan po natin. Jesus Christ is the chief cornerstone. Ang Panginoong Jesucristo ang batong panulok na kinatitisulan ng mga nagtayo ng relihiyon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano sinikap ng Panginoon Diyos na itayo ang bundok ng Sayon. Amen. Tao, pamilya, hindi konkretong building ito. Amen po ba? Amen. Nakita niyo inalis sa Ehipto? Mga tao yung inalis sa Ehipto. Ang kanang 12 tribo. Nakita niyo yung pinanggalingan ng 144,000. 12 tribes. 12 tribes yung pinanggalingan. Mga tao sila, hindi sila building. Amen po ba? Amen. O, ito yung pinag-aharian ng Espiritu ng Panginoon Diyos. So, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Napakadakila ng bundok ng Sayon. Sinikap itayo ng Panginoon Diyos ito eh. Iyaharap na walang dumis at kapintasan. Lahat ng nananalig at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo, iyaharap tayo na
banal na walang duhis at kapintasan. Ano po? Sa paniniwala tayo ihaharap, mga bagong nilalang tayo. May pag-iisip tayo ng ating tagapagligtas na dumalang sa atin. Ephesians chapter 2 verse 10. Open the book of Ephesians chapter 2 verse 10. Pakibasa po natin para maunawaan anong nakakarinig. Diyan tayo kumukuha ng opinion at reaction. Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo ganyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga ihanda ng Diyos upang siya ating lakaran. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Sino may gawa sa atin? Bawat isa. Ang Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin, nilalang tayo na taong bago. Ang kanatlahi tayo sa pagbabagong lahi na espiritual. Sino nagpatawad sa atin? Sino nagligtas sa atin? Sino kumukup sa atin? Sino umampun sa atin? Di ba ang Panginoong Jesucristo na siyang lumalang sa atin? Bawat isa. Kung ano larawan ng Panginoong Jesucristo, gayon din na magiging larawan natin sa muli niyang pagparito. Naniniwala ka ron, kapatid at kaibigan. Amen. Kung ano larawan ng tagapagligtas natin, na nahayag sa ikatlong araw na espiritu. Walang laman, walang mga buto. Nagpakilala siya sa mga banal na apostol ng Kordero. Tao pa ba larawan o espiritu na? Kinausap yung mga banal na apostol o dinagising ang diwa ng mga apostol. Araw at gabi nasa templo sila. Nananatili sila sa katwiran ng Panginoong Jesucristo. Nasaksi sila sa pagkabuhay na magmuli. Nagpapatotoo sila. Amen po ba? Nagpapalakasan sila bawat isa. Sino ho ang may lalang sa atin? Ayon sa kanyang mga gawa, at tayo inalalang niya, nakawamis niya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Upang huwag tayong magmapuri, hindi sa ating mga gawa. Huwag tayong maghahanga-hanga, hindi sa ating mga gawa, ano? Nilalang tayo sa gawa ng Panginoong Jesucristo na mga sumampalataya, na may kinasasaligan ng mga banal na apostol ng Kordero at mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Sige po, pakibasa natin yon. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin ang Iglesia ng Bundok ng Sayon, mapagkakakilanlan nyo na nagpapatotoo. Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay totoong Espiritu, saksi sa pagkabuhay na magmuli. Kung hindi nagdusa sa krus, kung hindi namatay, inilibing, hindi natin makikilala kung ano larawan ng Diyos, buhat sa pasimulan ng lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? Ang daming nangangaral, pinagtatalunan yun. Larawan ng Panginoon Diyos eh. Paano? Hindi nila sinasampalatayanan itong gawa ng Panginoon Jesucristo. Tanungin nyo, yung bang relihiyon nyo, nakatala sa langit ba yan? Kaya marami pang relihiyon na magsasambulan pagparito ng tagapagligtas eh. Ang daming nangangaral, pinupusong ang Panginoon Diyos. Nangyari itong binubulay-bulay natin. Nasulat ito. Kung hindi ho nagbata ng sakripisyo sa cross, nakikilala ba natin ang larawan ng Panginoong Diyos? Sang-ayon po tayo ron. Amen. Amen. Nakamamangha po itong binigay sa atin na pagdiriwang, ano? 2 o 3 nagkatipo daraw sa ating kalagitnaan ng tagapagligtas. Naunawaan natin yung presensya ng salita na may hula, ang Panginoong Jesucristo, ang katuparan ng ang Panginoong Jesucristo, ang espiritu ng hula na pinaniniwalaan natin, nagpapatotoo tayo. Amen po ba? Amen.
Nagagalak po itong binigay sa ating selebrasyon. No? Naunawaan natin yung pinuproklama ko, yung paninindigan ng paniniwala ko. Sino nagbigay sa akin ng authority para iproklama to? Di ho ba't yung tumawag sa akin, yung pumili sa akin, yung naghalal sa akin, yung nagsugo sa akin na sinasamahan ako sa kapayapaan at katwiran? Nasa nabi ko yung hula ng mga banal na propeta, nagpapatotoo ko. Amen po ba? Nangyari, nasulat to. Ipinangalan ng mga banal na apostol, nagpatotoo silang lahat. Tayo yung pinagsakripisyuhan ng mga banal na apostol ng Kordero hanggang kamatayan. Ilan man ang tawagin niya sa sanlibutan, sa 7 kontinente, sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Ano man ang wika nila, nothing impossible with God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, walang imposible. Dahil ang Panginoong Hesukristo ang nagbubukas ng unawa natin, bawat isa, siya tumatawag, siya pumipili at tumukupkup sa atin bawat isa. Hindi ako na tao ang tumatawag sa mga nakakarinig. Naunawaan po natin, kundi ang Panginoong Hesukristo. Ito, pinakikilala ko, pinuproklama ko na rawan ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula, nung nalangin ang langit at lupa na ang Panginoon Diyos ay Espiritu Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon Hesukristo sa Revelation, ako ang una, ako ang huli, ako ang wakas. Amen po ba? Amen. Hindi malalalangan langit at lupa, wala ang Panginoong Hesukristo sa pasimula. O sino siya? Ako'y ako nga. Ang sabi ng Panginoon Diyos ako rin niya. Amen po ba? Nag-gets natin. Yung common sense. Nakilala nyo? Ang Panginoon Diyos din Kaya maraming nagdi-deny na ang Panginoong Hesukristo hindi makilala ang tunay na Diyos. Pinakikilala ko sa inyo ang Diyos ko Amen po ba? Amen. Ito yung pinaninindigan kong patotoo. Ito yung sandata ko. Ito yung baluti ko. Binibigyan ko ng kahihiyan ng demonyo sa sanlibutan. Amen po ba? Ang dami niyang ginawang sinagoga, dinadaya yung mga pusong walang malay. Pinupusong ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Pinaghanap buhayan yung mga abalang-abala sa sanlibutan. Sila nakinabang doon sa mga abalang-abala sa sanlibutan. Pinagkaabalahanan yung mga pusong walang malay, dinaya, ginawang kapakinabangan. Ang sakit doon sa mga mandaraya ngayon, ano po? Amen po ba? Amen. Sinusumbatan na tayo ng Panginoong Hesukristo ngayon. Yung mga nangangaral na hindi natin binibigyan ng kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Magpaparating siya ng sumpa sa kapalaran ng mga nandadaya ngayon. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo si Kibuloy. O ano sinasapit ngayon? Di ba? Tuloy natin itong may hula na Iglesia ng Bundok ng Sayon. Nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. O tignan nyo, who is the building? You and me, that is the building of Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Ito, only you now. Nasa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Di ba? Amen po ba? Amen. Sino kayo yung sinasalarawan ng gusali dito? Di yung mga tumatalima sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? You and me, that is the temple of Christ in the resurrection. Recorded in heaven, #Iglesia ng Bundok ng Sayon. Nadinig niyo ba yung Revelation chapter 14 verse 1? At ang Kordero'y nakatayo na sa banal na bundok ng Sayon na nag-ahari doon sa 144,000 na inalis sa Ehipto. Tayo naman yung kapupunan. Tayo naman yung kapupunan na mga tatalima at sasampalataya sa tagapagligtas na magpapatotoo tayo na iniimbitahan at ayaw tayo mapahamak. Tayo yung bagong lupain. Tayo yung bagong langit na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Tayo yung land of promise. Tayo yung lupang pangako ng Panginoon Diyos. Amen po ba?
Tayo yung gumaganap ng katuwiran ng tanda ng patotoo na pinaganda ng tahanan sa langit na babalikan dito sa sanlibutan. Nabasa niyo yung John chapter 14. Kaya siya umakyat sa langit, babalik siya, may babalikan siya. Kaya siya umakyat sa langit, pinaghanda tayo ng tahanan sa langit. Babalikan niya yung sariling pag-aari niya. What is the name of temple of God? What is the name of house of God? Registered in heaven. Ano sabi ng Panginoon kay Propeta Joel? Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Naunawaan po natin? Amen. Punta tayo kay Propeta Micah chapter 4 verse 7. Ano nakalagay doon? Maghahari ang tagapagligtas sa bundok ng Sayon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Hindi magwawakas ang pamamahala at pamumuno niya. Babalikan niya yung bundok ng Sayon, yung mga individual na nakakarinig na tatalima sa tagapagligtas. Naunawaan natin yung katapatan ng paniniwala. Hindi tayo daya sa mga naparitong nangangaral na ginagawa kapakinabangan yung mga dinadaya. Mataas pa posisyon ng mga mandaraya sa tagapagligtas eh. Ang sabi ng Panginoon, walang hihigit na alipin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ba't ang gaganda pa nung kanilang pamumuhay sa Panginoon Kristo? Ikisang mata lang ay po pwedeng lumagutok ang Panginoon at nakahanda yung puspos na kayamanan yung kanyang kaharian eh. Amen po ba? Eh ba't ngayon yung mga nangangaral eh? Gumawa na ng karakter na walang hanggan eh. Dinagdagan pa nung mga nangangaral ngayon at mas mataas pa posisyon sa tagapagligtas. Eh, isa lang ang author, isa lang ang principal, isa lang ang minister ng bundok ng Sayon, ang Panginoong Kristo lang. Sino ang santuaryo ng Panginoong Kristo? Sino ang templo ng Panginoong Kristo? Saan tumatahan ng Kristo? Sa puso't isip natin bawat isa. Hindi nawawalay sa labi natin yung tanda ng patotoo. Hindi nawawalay sa angkan at lahi po natin. Amen po ba? May pag-asa tayo sa muli niyang pagparito kung babalik na siya. Alive yung paniniwala natin. Sino tumawag sa atin lahat? Sino nag-imbita sa atin lahat? Di ba yung tagapagligtas natin, napasarin natin yung pamatok? Ipamuhay natin yung katwiran? Alalahanin natin yung katwiran, yung ginawa niyang covenant? Alalahanin natin ito upang huwag tayo mapahamak sa darating na magaganap sa muli niyang pagparito? Amen po ba? Amen. Kung paano siya yung umakyat sa langit, siya rin yung babalik dito eh. Amen po ba? Ano pangalan ng templo na sinikap niya itayo na sa maghahari siya doon sa templo? Eh ang templo yung mga tao. Mga pamilya yan, mga babae, lalaki, bata, matanda. Amen po ba? Amen. Nakita niyo itali sa Ehipto, yung pinag-aharian ng kordero, mga tao Hindi naman concrete building Amen po ba? Amen. Naliliwanagan po ba natin? Mga kapanalig ko sa pananampalataya sa pangalan ng Hesus Kristo nating tagapagligtas. Amen. Kaya ang iglesia ng bundok ng Sayon, merong kinasasaligan ng mga banal na apostol ng Cordero at may kinasasaligan ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. May hula na nangyari na ipinangaral ng mga banal na apostol ng Cordero sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako. Nagaganapin natin ito habang tayo'y nabubuhay sa mundo. Ano po? At ilaga natin yung pag-ibig sa mga bagay na nakikita natin, talagang napupuspos na ng artificial itong mundo eh. Eh saan ba dinaya ni Satanas si Eva? Di ba sa artificial na bagay? Sa bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan? Kaya niya nadaya si Eva eh. Ginamitan niya na artificial na bagay eh. Saan ba dinadaya ni Satanas sa tao ngayon? Sa artificial na bagay din sa pakinabang, sa karangalan, sa posisyon. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong masyadong paepekto sa kahirapan na nangyayari sa mundo. Ano po? Huwag tayong masyadong abala sa mga artificial na bagay. Baka malayo tayo sa kaharian ng Panginoon Kristo. Nasa kanyang
Buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Espiritu, maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Naunawaan po natin, magiging tahanan tayo ng Diyos sa Espiritu, na mga saksi sa pagkabuhay na magulit, nananahan yung Espiritu, yung tanda na ibinigay sa atin, na ginaganap natin sa pagliliwang natin at pagsisirimonya natin na huling panahon, last days. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagpapatotoo. Ang Diyos ay Espiritu. One true God. The God Almighty is one Spirit. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sino lumalang ng bundok ng Zion? Ayon sa kanyang larawan. Di ba nabasa natin ito sa Ephesians chapter 2, verse 10? Amen po ba? Nilalang tayo sa pangalan ng Yesu Cristo na mga nagpapatotoo. Ibig sabihin, pagbalito ng Kristo bahayag siya sa alapap na Espiritu, magiging Espiritu tayo sa isang mata. Amen po ba? Amen. Gusto niyo po ba maging ganon ang kalagayan natin? Tumalima tayo ngayon. Kaya hashtag Iglesia ng Bundok ng Zion, highlight Iglesia ng Bundok ng Zion. Bakit proud ako na ipaghiyawan ko yung hashtag Iglesia ng Bundok ng Zion, highlight Iglesia ng Bundok ng Zion? Wala namang ibang pangalan kundi banal ng Bundok ng Zion na nakatalangan sa langit ay pinagandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Kaya proud ako. Bilang puri servant, amen po ba? Amen. Ang pinagmamapuri ko at ipinupulok ako, yung paniniwalaan natin, ang Diyos natin, Espiritu, ang kataas-taasan, lumikha ng langit at lupa. Nasa lahat ng dako siya ng silong na mga langit, namamasdan niya yung nagdiriwang ng 2 o 3 na nagkatipon naroon sa ating kalagitnaan ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Yung presensya ng karunungan, yung presensya ng salita, yung presensya ng kaalaman at pagkaunawa, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Jesus Christ is the greatest commandment of God. And the second commandment is love your neighborhood. Nadinig niyo po ba kung paano ako umibig sa kapwa-tao ko? Ito, inihahayag ko yung katotohanan upang bigyan ng kaluwalhatian at papuri, karangalan at kadakilaan ng Panginoon Diyos mula ng pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Malakay chapter 2 verse 1, 3, 4, 5, and 6, and 7. Basahin ko yan, nasa banner ng dibdib ko yan bilang messenger. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin ang banal na bundok ng Zion, tahanan ng Panginoon Diyos sa Espiritu, na nakalapat na mabuti, at walang sino mang makapagbubukas nito sa puso't isip natin. Hindi kayang nakawin ni Satanas ito dahil ang Panginoon Jesucristo ang nag-ukit at nagsulat sa isip natin nito. Hindi na mawawala yung tanda ng patotoo sa labi, sa angkan at lahi natin. Amen po ba? Amen. Amen. Woo! To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. People of Zion, ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan natin bawat isa. Ang Diyos ay karunungan, ang Diyos ay kaalaman, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay kaunawaan. Ang Diyos ay pag-asa. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay kagalakan. Ang Diyos ay pananampalataya. Amen po ba? Amen. Jesus Christ ang pinanggagalingan ng lahat ng blessing natin. Spiritual blessing ito, hindi artificial blessing. Amen po ba? Mababaon natin sa sangkalangitan nito. Nakauwit sa puso't isip natin ito. Nakasulat. Hindi nawawalay sa labi ko. Nadidinig niyo po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano ko pinapasa ng covenant. Nadidinig niyo? Isang hamak, isang dungha, isang mangmang na taong katulad niyo. Walang tinawag na tapos ang pinag-aralan. Mababa, hamak lang yung tinawag. Ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos Nagpakababa siya sa mga tao. Pinaglingkuran niya tao Nakitulad siya sa tao Tapos ang daming nakakaroon, mataas pa sa Panginoong Jesucristo. O, hindi buko sila ngayon. Amen po ba? Amen.
Ginawa tayo ng module eh. Tapos yung mga nangaral, pinusok ang Panginoon Diyos. Lahat ng kasalanan na gagawa natin, may kapatawaran tayong lahat. Isa lang ang walang kapatawaran, yung pusukin natin ang larawan ng Panginoon Diyos ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya sa pagparito ng tagapagligtas, nagtanong yung mga apostol, ang gaganda ng mga kaharian eh. Sabi ng Panginoong Jesucristo eh, magsasambulan silang lahat eh. Wala mananatiling nakatayo na mga kaharian, kundi magsasambulan silang lahat. Merong kaharian na itinayo na hindi magagalaw, hindi matitinan. What is the name of Kingdom of God? Registered in heaven. Kaya sabi ko, highlight siya yun eh. Kilala niyo yung inalis sa Ehipto, yung banal na bundok ng Sayo na niluluklukan ng kondero sa Revelation chapter 14, verse 1? O di na unawanan natin yung kulungan ng mga tupa, banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Tayo ang kapupunan. The 144,000 na manggagaling sa silangan, kanluran, timog na tilaga. Saan nangyari? Sa bansang Pilipinas, sa sikatan ng araw. Dito luluwalhatiin ng Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng tunay na mga tapat na naglilingkod. Amen po ba? Amen. Kilala niyo yung tapat na tinawag, naghahayag ng patotoo sa kanyang labi, na walang alinlangan, God's no fear, walang alinlangan, naninindigan sa patotoo. Nakikita niyo sa buhay ko, yung reality ng lakad ko, living by faith. Nadidinig niyo sa labi ko. Yung journeys ko, yung lakad ko, ikinabubuhay ko, yung tanda ng patotoo. That is the seal of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. That is the seeds of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Go to heaven. People of God, come and follow. Naririnig niyo ko. Meron pa ba ako mga kasamang tatanggap ng regalo na buhay na walang hanggan? Meron pa po bang nalalabi? Sumasampalataya ako, marami pang nakareserve eh. Amen po ba? Amen. Sino ba nagpapalating ng diwa ng unawa? Ang tinawag, hamak lang, mangmak sa sanlibutan, para hiyain yung malalakas, para hiyain yung marururong ng sanlibutan, para ialis yung kabutihan ng sanlibutan. Ang Diyos lang ang mabuti. Sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin para bumuti tayo. Amen po ba? Amen. Daming nangangaral, wala daw perfect church. Eh, parang hindi natin kinilala ang Panginoon Diyos. Pag sinasabi natin walang perfect church, ang daming nangaral, inalis yung relihiyon, relasyon na lang. Eh, sino ba nagsikap ng relihiyon para iharap na banal at walang dungis at kapintasan? Hindi ba ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin? Siya nagsikap sa iyo at sa akin. Siya nagpakilala ng walang hanggang karakter at covenant na ginaganap natin sa dakong ito. Hindi tayo pinagtatayo ng konkretong bato para doon tayo magdiwang. Dahil tayo ang building na itinayo na tatahanan ng Espiritu ng Panginoon Diyos sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Na nakalapat mabuti sa puso natin yan. At hindi na tayo malililang ni Satanas. Hindi na tayo madadaya pa. Amen po ba? Amen. Nakanawa natin yung hulang naganap sa atin na sinabi kay Propeta Daniel, gigisingin yung mga banal sa pagkaunawa para maligtas sa buhay na walang hanggan at maraming hindi magigising at madidinig ang tinig niya na wala na magiging dahilan na saan inihanda. Sa pagdurusa na walang hanggan at yung mga banal na inihanda ng Panginoong Jesucristo para sa tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mga pantas, ano? Nasumpukan natin yung katotohanan. Amen po ba? Amen. Naunawa nyo, sinilang ang tagapagligtas sa Bethlehem. Mga genius man yung nakasumpong ng pagsilang sa Bethlehem. O ngayon, lumilitaw yung mga iglesia, mga genius man din ng Panginoong Jesucristo. Mga God servant. Full of joy, yung puso at isip. Nakikibaka sa mga
mamumusong ng sanlibutan sa mga mandaraya ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pinagtatayo ng building dahil tayo ang building ng Panginoong Jesucristo. Tayo ang templong tinutukoy na tinatahanan ng Espiritu. Kaya yung Espiritu ng Panginoon Diyos tumataan sa puso't isip natin, nagpapatotoo tayo, tayo ang house of God. Tayo ang templong banal na ihaharap na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Tayo ang may susi ng katwiran ng tanda ng patotoo, go to heaven. Amen po ba? Amen. Kaya maraming nagtayo ng relihiyon ay magsasambulan pa sa pagparito ng tagapagligtas eh. Amen po ba? Amen. Ito, nangyari sa isang hamang at mababang kalagayan lang yung paghahayag ng proklamasyon ng kaligtasan ng bawat ihirangin ng Panginoon Jesucristo na tataliman at makikipagsanggunian na makikipagkaisa na sa Panginoong Jesucristo eh. Magbabantay na at maghihintay sa muli niyang pagparito. Nararamdaman natin yung presensya ng katapatan natin. Yung katapatan sa atin lahat. Nararamdaman natin yung presensya. Yung tunay na iglesia naninindigan sa tanda ng pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Na yan yung buong kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Yung tanda na ibinigay sa atin pag nagliliwang tayo, tayo ang bunga sa pagkapanganay na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Pinagiging sakdan tayo, pinagiging perfect tayo, pinagiging sanctify tayo, pinagiging glorify tayo in the second coming of Jesus. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of God, come and follow. Huwag na natin hintayin pa na makakita tayo ng maninindig tayo sa kikilabutan tayo sa matinding takot. Ano po? Kundi habang malakas tayo eh. Ikabuhay na natin itong naririnig natin tanda ng patotoo. Sino ang nagbigay nito sa pagdiriwang natin? Ang Panginoon Diyos ang nagbigay nitong tanda na sinicelebrate natin eh. Ito yung taon ng Panginoong Jesucristo. Naunawaan ba natin yung panahon na itinangi? Yung deklarasyon ng pundasyon ng paniniwala ng bawat iglesia. Naunawaan natin. The day of the Lord in the resurrection. Naunawaan natin yung kapangyarihan sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad dito. Ang Diyos ay pag-ibig. Regalo to sa ating lahat. Amen po ba? Kaya hindi nyo kami mai-issuehan dito. Nabubuhay po kami sa pagtatapat. Inaakay namin sa kaligtasan ng lahat ng may pandinig. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung to preach the acceptable year of the Lord, the year of vengeance. Ito, paghihigyan din ng Panginoong Jesucristo ito sa mga naparitong naglinglang ay pinusong ang Panginoon Diyos eh. Sa paano paraan pinusong? Eh nangyari, nahayag ang narawan ng Panginoon Diyos sa ikatlong araw eh. Amen po ba? Kaya tayo nagpapatotoo. Naunawaan natin yung reaction ko, yung opinion ko, saan nanggaling? Sa nangyari na ginawa ng Panginoon Diyos nagdusa sa krus, nilait, hinamang, inisulto, kinutyak, pinagsalitaan ng masasakit na salita, nilibak, inisulto hanggang kamatayan, inilibing sa ikatlong araw, nahayag ang larawan ng Panginoon Diyos. Ayun mga nangangaral ngayon, ang gaganda ng mga kalagayan, no? Nakakarating pa sa iba't ibang bansa kung saan nila gusto, oh. Ang masakit, pagpalitan ng Panginoong Jesucristo, tatanungin tayo kung ano yung ginawa natin eh. Yung wish natin, pwede ba natin propaganda yung maganda buhay natin, tapos yung anak natin, hindi natin ginanap yung tadakinaan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, hindi natin siya pinapurihan. Pwede ba i-present sa Panginoon yung maganda yung bahay, yung marami tayong ari-arian, walang value lahat yan. Saan lang may value? Ganapin natin yung hula ng mga banal na propeta, papurihan natin ang Panginoon Diyos buhat sa pasimulan ng lalangin ng langit at lupa, parangalan natin siya, luwalhatiin natin siya, dakilain natin siya. Amen po ba?
Amen. Hindi madaling maging pastor. Hahambi ang simbura ng tunay na pastor. Amen po ba? Amen. Hindi pagandahan ang kalagayan ng pastor. Ano po? Inilagay yung pastor sa maraming pagtitiisan. Tutularan natin yung pinagtiisan ng tagapagligtas natin. Paglilingkuran natin yung kapwa-tao natin. Ihahatid natin mabuting balita ng kaligtasan para magliwanag yung unawa ng makakarinig at magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan bawat isa. Amen po ba? Amen. Na kung babalik ang Panginoon Diyos sa iglesia ng bundok na Zion, makikita natin ang mukha ang nakahanging on the air ng Panginoon Diyos na Espiritu. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano natin bigyan ng kahihiyan ng Diablo na dumaya sa sanlibutan. Ang dami niyang ginamit na instrumento para dayain ang mga taong walang malay. Ginawa kapakinabangan yung taong walang malay, yung taong abalang-abala sa pakinabangan po. Naunawaan natin ang templong banal na ihaharap na walang dumis at kapintasan, na perfect. O, tingnan nyo, may perfect na templong banal na ihaharap ng Panginoong Jesucristo. Yung mga nangaral na inalis na yung relihiyon, mahalaga na lang yung relasyon. Ang Panginoon Diyos ang nagsikap ng relihiyon, ihaharap na walang dungis at kapintasan. Paano mangyayari doon sa mga nangaral ngayon? Mababago pa ba nila yung aral nila? Amen po ba? Sino maghahanap ng templong banal? Ano pangalan ng templong banal na itinayo sa ikatlong araw? Na ang nilalaman ng banal na kasulatan na ipapangaral sa templong banal sa iglesia ng bundok ng Zion na itinaganda ng tahanan sa langit. Mga nagpapatotoo na binigyan ng tanda ng patotoo pag nagdiriwang tayo. Tayo yung pinagtutupo sa gitna ng mga walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mga may tatak ng binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan natin yung babalikan ng Panginoon Jesucristo. May patotoo na Jesus, may pangunang utos ng Panginoon Diyos na patotoo na Jesus. Bakit po tayo binabatan ni Satanas ngayon? Pinahihirapan tayo ni Satanas dahil alam na ni Satanas na meron na siyang limitasyon sa mundo ito. Alam ni Satanas kung saan na yung pupuntahan niyang destino niya, pagdurusa na, araw at gabi. Amen po ba? Amen. Yung mandaming pastor ngayon lahat ng violation ginawa. Ang sinabi ng Panginoon sa mga banal na apostol na binigyan ng anointing, binigyan ng authority mga banal na apostol ng Kordero, ipangaral nyo sa maraming mga bansa, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Gawin niyong alagad ko ang maraming mga bansa, sasain niyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Wala namang binanggit na tubig doon ng Panginoon Jesucristo nung umakyat na sa langit, nung binigyan na sila ng katungkulan Ang sabi, ipangaral sa maraming mga bansa, lahat ng makakarinig, valid na sa kaligtasan bawat isa, valid na sa pangako ng kaligtasan bawat isa, tagapagmana na tayo ng buhay na walang hanggan. Manatili na tayong tapat at magbantay at maghihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya naramdaman ba tayo kaipokritohan? Yung hindi marami pa palang mawawala. Kasi ang sabi, ipangaral nyo. Bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. O di lahat ng makakarinig, tahanan ng Espiritu ng Panginoon Diyos sa puso't isipan natin. O bautismonado tayo sa pamamagitan ng deliberation. Nagkaroon ng conversation at transformation spiritually, purely in the resurrection of our God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Nakilala nyo, natahanan ng Espiritu ng Panginoon Diyos ang bundok ng Zion. Tayo ang branches ng Panginoon Jesucristo, who is the head of our faith. Jesus Christ is the head of our faith in the resurrection. Kaya nagbabantay ako
Nasa muli niyang pagparito datnan ako na yung pagkakahirang sa akin at pagkakakupkup sa akin ginaganap ko yung buong katungkulan ko bilang tunay na kinahabagan at kinaawaan. Amen po ba? Amen. Itinatanyag ko yung kapurihan at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos ng lalangin niya, langit at lupa. Itinatanyag ko yung larawan ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Do you believe that? The Word of God, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection, people of God, Amen. napakadakila ng bayang banal ng Panginoon Kristo na itinigdig. Mga tao pala, hindi pala building ito, konkreto Hindi siya tumatahan sa building, siya tumatahan sa puso ng nakakarinig. Amen po ba? Amen. Kaya magsumaki tayo mabuti. Ano po? Dahil sa pagkabuhay na mamuli, pinasasagana yung biyaya ng pananampalataya natin bawat isa upang iharap tayo na walang dungis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Ang daming nakakaral, namumusong. Nangyari ito. Nangyari yun, pinakilala ng Panginoon Diyos na ipinirminente na ito, itinalaga na sa pamamagitan ng lalaking si Yesu Cristo ng buhayin niya maguli upang makilala natin ang Diyos yung Espiritu Ano sabi doon sa aklat ni Propeta Isaias? Nagpakilala ako sa inyo, nagligtas ako sa inyo Nagayag ako sa inyo. Ako ang Diyos nyo, kayo ang bayan ko. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kayo ang nilalang ko ayon sa aking wangis. Kayo ang kagalang-galang na tunay sa akin, sabi ng Panginoon Diyos. Sino pipigil sa akin? Sabi ng Panginoon Diyos. Kaya kabuluhan nito mga nagsilakihang mga hidating relihiyon nito. Ikisang mata lang yan Ang Panginoong Kristo ang lilipon at mag-aalis dyan para itira niya yung lupain niya na tinaganda niya ng tahanan sa langit. Amen po! Amen. Naunawaan natin yung presensya, meron tayong katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa na kung babalik na siya sa sarili niyang pag-aari pinaganda niya na ng tahanan sa langit. Do you believe that? In book of Romans chapter 8 verse 29 up to 30, itinalaga na ang bundok ng Zion buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa Itinalaga na maging katulad ng tagapagligtas sa muli ng pagparito. Kaya 100% highlight Zion, hashtag Zion. Registered in heaven, bunga sa pagkapanganay, pinagiging ganap, pinagiging perfect sa paniniwala. Bunga sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Tumangaral, walang dagdag, walang bawas. May hula at patotoo ng mga pananapustol ng kundero. Amen po ba? Amen. May katiyakan sa pag-iintay sa muling pagparito ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Na ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Nadidinig niyo po ako. Ngayon, huwag na mangyari sa atin na pagparito niya natatakot pa tayo. Kundi pagparito niya, mapuspos na tayo ng kagalangan. Ano po? Mapuspos na tayo ng pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa, magiging mga apo natin, yung mga anak natin. Palakihin natin sila sa daan ng Panginoon, tungo sa buhay na walang hanggan. May patotoo ang daan, patungo sa kalangitan. Who is the door of heaven? Who is the key of our faith? Go to heaven. Jesus Christ is the key of our faith in the resurrection. Go to heaven. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of God, come and follow. Iniimbitahan na tayo, ayaw tayo mapahamak ng Panginoon Kristo Kaya wag na natin pagmatigasin yung kalooban natin ngayon, Wag na tayo magpalalo, wag na tayo magyabang. Alisin na natin yung pagyayabang natin, alisin na natin yung pagmamarunong natin. Hindi tayo kayang iligtas nung pagmamarunong natin, hindi tayo kayang iligtas nung pagmamakulit pagyayabang natin Isa lang ang magliligtas sa atin.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Amen. Pinakikita na ng Panginoong Jesucristo pagparito niya, lahat ng mga bagay, no value. Walang kabuluhan. Lumilipas, nasisira lang, nabubulok. Oh. Nakita niyo yung nangyari sa China. Kasi ayaw niya lubayan ng kabubuli ang bansang Pilipinas. Katangi-tangi ang bansang Pilipinas na dito magaganap ang pagsamba sa tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan ng mga sakit sa pagkabuhay na maguli. O ano nangyari sa China? Para maunawaan natin, panoodin natin sa YouTube para makita natin yung kalamidad na dumating sa China. Amen po ba? Para wag tayong maghaka-haka. Para madagdagan yung kaalaman at unawa natin sa pagbabantay at pag-iintay natin na nabubuhay tayo na may biyaya ng pananampalataya, pag-asa at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at buong pamilya bawat isa. Amen po ba? Amen. Huwag na tayong masyado pang palibang sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa katwiran ng tagapagligtas. Ano? Huwag tayong abalang-abala sa mga bagay na lumilipas, na nasisira, na walang kabuluhan. Amen po ba? Ang pahalagahan natin, yung nadidinig natin katotohanan. Para matiyak natin yung kaligtasan ng mga kaluluwa natin ay ipinahiram lang sa atin yung buhay, gamitin natin at magbalik tayo na maraming magbayad tayo ng ipinautang na pag-ibig sa atin ng Panginoon Diyos bawat isa. Paniwalaan natin ng tagapagligtas natin. Ano po? Amen po ba? Amen. Upang magkaroon tayo ng pag-asa lahat. Ano po? Patayin na natin yung pagmamarunong natin, pagyayabang natin. Patayin na natin yan. Maiksi na lang yung panahon. Huwag na tayo masyadong ambisyoso, mapangarapin sa mundo. Lumilipas na po yung lakad ng mga makasalanan sa mundo. Ano? Hello, people of God. Naunawaan natin yung pagkakakinlanlan sa Iglesia ng Bundok ng Sayon. May daang bagong buhay patungo sa kalangitan. May daan ng katotohanan na ang tagapagligtas ang daan ng katotohanan, pinamumuhay natin. Kaya maunawaan natin na tayo kinahamagan, nagsikuha tayo ng pag-iisip na ito'y nasa ating tagapagligtas upang huwag tayo mapahamak. Kundi maging balido tayong lahat sa kaligtasan at pangako ng buhay na walang hanggan sa ating bawat isa. Maging tapat tayo, maging totoo tayong iglesia. Ano po? Ang daming fake na iglesia, puro haka-haka. Ba't nasabi kong haka-haka? May nangyaring pinagsasaligan Hindi po pwedeng gamitin yung iba-iba paniniwala. Isa lang ang nagpasan sa krus. Isa lang ang nagdusa sa krus. Isa lang ang namatay sa krus. Isa lang ang nahayag sa ikatlong araw na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Ang daming lumitaw na kung ano-anong mga idinagdag na aral. Ang daming pastor na nagdiskusyon na, nagpaligsahan, nagpagalingan sa social media. Ipinagbabawal po yan. Ang Diyos ay pag-ibig para makinabang yung nakakarinig at matiyak yung kaligtasan natin bawat isa. Kaya nagbibigay na siya ng warning sa lahat ng mga tao Nag-iimbita na siya ngayon. Ayaw niya mapahamak ang tao. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Naunawahan natin kung paano ko bigyan ng kahihiyan si Satanas sa mga ginawa niya ngayon. Umupo siya sa templo ng Panginoon Diyos. Ginamit niya templo ng Panginoon Diyos. Nagpapakilala siya ng Diyos. Ang dami niyang ginawang mga instrumentong ministro. Sinira ang banal na kasulatan. Sumasampalataya ako na meron lang siyang limitasyon sa huling panahon. Maghahari na ang kordero na 1,000 taon sa bundok ng Sayon. Saan pupunta ngayon itong mga mandaya na ito na nagtayo ng mga magagandang building? Ang building na tinutukoy yung mga tunay na iglesia na kakahabagan at gigisingin ang pagkaunawa upang ihanda sa buhay na walang hanggan. Di karami pa lang mga hindi magigising na ihanda sa pagdurusa na walang hanggan. Ayon sa hula ni Propeta Daniel na magaganap sa huling panahon. Amen po ba? Amen.
Kaya sarap makipag-competition sa mga bulaang mangaral sa huling panahon. Naunawaan natin yung napaka-perfect ng katotohanan na pinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang larawan buhat sa pasimula ng lalangin niya langit at lupa. Doon sa mga nilalang ng tagapagligtas na nagpapatotoo na hindi sa pag-iisip ng tao nilalang tayo kundi sa biyaya ng pananampalataya tayo nilalang. Nakawangis tayo ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Naiugnay ko po ba? Naiwangis ko po ba ang kalagayan ng body of Christ? Ang tinatahanan ng Espiritu ng Panginoon Diyos? Ang body of Christ, who is the head of body of Christ? Jesus Christ is the head of body of Christ. Di ba mga tao ang body of Christ na tinatahanan ng Espiritu ng Panginoon Diyos? Nagpapatotoo tayo. Ang Panginoon Jesucristo ang karunungan na nagkakaroon tayo ng united wisdom, united faith, united salvation, united spiritual obedience, united revival. Sino ang nagsikap na magtayo sa ating lahat? Di ba isa lang ang pangalan sa silong ng mga langit nung manunubos sa tagapagligtas natin? Na hindi tayo taga-sanlibutan, kundi taga-langit tayo, pinaganda na tayo ng tahanan sa langit. Banal na bundok ng Sayon ay pinaganda ng tahanan sa langit. Di ba doon, wala nang ibang pangalan pa na mababasa tayo, kundi ang bundok ng Sayon, may hula ng mga banal na propeta. Ang Diyos ay iisa, ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang una, ako ang wakas, ako ang una, ako ang huli. Ako ang pasimula, ako ang wakas, ako'y ako nga. Amen po tayo doon. Amen. Ang bundok ng Sayon na nga, merong tunay na paggalang ang Panginoong Jesucristo Hanapin nyo kung yung mga relihiyo may paggalang ba ang Panginoong Jesucristo? Baka napupunta ang Panginoong Jesucristo dyan. Amen po ba? Amen. Pinupusong natin ang pinupusong ang Panginoon Diyos. Pinakilala na nga niya yung kanyang larawan, yung kanyang wangis, yung mga nangangaral. Nagsigandahan ng buhay, ano po? Wala tayong mababasa, naharap tayo na pagandahan ng buhay. Yung mga anak natin, mga degree holder, matataas ang katungkulan sa gobyerno, wala tayong mababasang gano'n. Kundi magpakababa tayo, sumunod ng may paggalang at respeto at biyaya ng pananampalataya upang makamit natin yung pag-asa. Maunawaan natin yung tunay na tinawag, na isinugo, na hamak, mababa, upang bigyan ng karangalan yung mababa at hamak. Amen po ba? Amen. Upang maghatid ng kaligtasan sa maraming mga may pandinig, tumanggap ng kapayapaan at kapanatagan at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Humahapdi ang sikmura. Dukalang, mababa. Poorest people. Naunawaan natin, tinutularan yung halimbawa na ginawa ng tagapagligtas na nakitulad siya sa mga tao upang parangalan natin ang Panginoon Diyos sa pasimulan ng lalangin ng langit at lupa. Bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli, naninindigan po sa tanda ng patotoo. Meron tayong inaalalang tanda na ibinigay sa atin pag nagdiliwang tayo, nagsiseremonya tayo, umaawit tayo ng mga bagong awitin na inihahain natin yung papuri sa Panginoon Diyos. The highest praises, glory, and honor. Inahain na natin ang pinakamataas na pasasalamat at papuri, karangalan at pagsamba. Ang tunay at iisang Diyos na kataas-taas ang lumikha ng langit at lupa sa pangalan ni Jesucristo na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo na tayo yung binigyan niya ng selebrasyon na hindi lilipas yung selebrasyon natin. Marami pang lilipas na nagsiselebrasyon dito sa mundo Mawawas out pa yung hindi itinalaga ng Panginoong Jesucristo. Gusto niyo marinig yung kaharian na hindi lilipas, hindi mawawasak, hindi matitinag, hindi mababasiran.
Sino ang nagsikap na ang pamumuno ay hindi magwawakas, na kahatid kapayapaan at kapanatagan ng ating kaligtasan? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagsikap ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na tinatanyag ko yung kanyang taon na itinangi ito? Ito yung taon na itinangi ng Panginoon Diyos sa lahat ng maniniwala sa tagapagligtas natin upang tumanggap tayo ng pangako ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung nilalaman ng banal na aklat, nakapaloobang kasaysayan sa isang Diyos na tunay, na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. So siya may kapangyarihan at may pag-iisip na tayo'y paghanda ng tahanan sa langit. Naramdaman nyo na perfect. Amen po ba? Sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, nilalang tayo ayon sa gawa ng Panginoong Jesucristo, hindi sa ating sarili. Amen po ba? Amen. Iharap tayo na templong banal na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Hindi naman tayo sa physical iharap ha. Sa paniniwala tayo iharap na walang dungis at kapintasan. Maliwanag po ba? Kaya huwag natin isipin yung nagagawa natin sa laman dahil ang Panginoong Jesucristo ang maghaharap sa atin sa paniniwalang espiritual. Siya lang ang may kapangyarihan maglinis ng lahat ng kasalanang nagawa natin. At siya ang nagpupuno ng lahat ng kaalaman at paniniwala natin, pag-asa at kagalakan natin, bawat isa, upang ma-enjoy natin yung pagiging strangers natin sa mundo, upang yung espiritu ng immunity, yung pag-asa, patuloy na nagagalak tayo, na nagbabantay at naghihintay sa muli niyang pagparito tuwing tayo magdiliwang nararamdaman natin yung kagalakan at pag-asa sa puso't isip natin. Wala tayong pangamba, wala tayong nararamdaman takot, kundi kagalakan. Amen po ba? Amen. Yan ang bunga ng biyaya ng pananampalataya. Pag-ibig, kagalakan at pag-asa, at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. At naghahatid ng kapayapaan at kaligtasan sa mga may pandinig na may katiyakan yung mga may pandinig na kung paparito na ang tagapagligtas tayo po napasakop at nakipagsanggunian at sumampalataya at kumalima tayo, nakiisa tayo sa tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Woo! Hallelujah! Purihin ka, Ama, na lumikha ng langit at lupa sa pangalan ni Jesucristo. Kaya ang pagbati namin God with us, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan may patutuong pinapahayag sa social media. Hayag! Naunawaan natin yung itinanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ito yung kaarawan ng Panginoon, no? Pinapangaral ko yung mabuting balita, ang hatid ay kaligtasan at kapayapaan at kaligtasan ng kaluluwa natin bawat isa. Amen po ba? Ito yung araw na itinangi niya, na iniimbitahan na tayong lahat, mapakanin. Ayaw niyo tayong mapahamak. Nasa inyo ang desisyon, wala sa akin. Dahil ang salita na naririnig natin, ang binhi ay sisibol sa puso't isip natin, yan ang gigising ng diwa ng alaala at pananampalataya po natin. Amen po ba? Upang ihanda tayo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, kung maunawaan na natin yung naririnig natin, sisibol na yung binhi sa puso natin. Mararamdaman na natin yung katiyakan ng kaligtasan natin, yung pag-asa, yung kaalaman, yung kaunawaan natin, yung kapayapaan natin, yung kapanatagan natin. Ilalayo na tayo sa lahat ng uri ng troubles and trials. Sasamahan na tayo maging mananagumpay na tunay na Kristiyano. Amen po ba? Ilalayo tunay na Kristiyano, nagpapatotoo. Si Apostol Pablo, apostol ng tagapagligtas, tunay na Kristiyano, nagpapatotoo siya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Si Pedro, tunay na Kristiyano. Amen po ba? Amen. Kilala niyo, fake na Kristiyano, hindi. Tunay yung tunay na iglesia, tsaka yung fake na iglesia. Yung tunay na iglesia, nagpapatotoo. Dahil ang kaligtasan, may patotoong pinapahayag. Ito yung nagtatanyag ng tao ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya si Satanas, pinasasakitan yung damdamin ko
Pero nagagalak ako sa Panginoon dahil siya naman ang binibigyan ng kahihiyan ng Panginoon Hesus Kristo ngayon. Sabi ng Panginoon Hesus Kristo, wala sa akin ang prinsipe ng kasamaan ng sanlibutan eh. Napagtagumpay ako na sa krus yan eh. Naipailalim ko na sa aking mga paayan. Sino ang maghahari ngayon na 1,000 taon sa bundok ng Sayon? Di ho ba ang Panginoon Hesus Kristo ba maghahari sa bundok ng Sayon na 1,000 taon? Amen po ba? Amen. O di ba hinahatulan na si Satan ngayon? Saan nanggagaling ang kahatulan? Sa sambahayan ng Panginoon Hesus Kristo. What is the name of house of God? Who is the head of house of God? Jesus Christ is the head of house of God. Naunawaan natin ang paniniwala ng house of God, nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli, ng puno ng sambahayan ng Panginoon Hesus Kristo, yung mga tao, mga iglesia, mga genuine church, nagtetestimony. Kaya ang bundok na Sayon, ihaharap ng glorious church, glorified church, no blemish church. Ito ang bundok ng Sayon ang tunay na itinuring na asawa ng tagapagligtas na magiging isa na ang tagapagligtas at ang bundok ng Sayon. Ang bundok ng Sayon ang bride, ang Panginoong Hesus Kristo ang groom. Amen po ba? Amen. O di naunawaan natin yung babalikan ng groom. Bundok ng Sayon. Kawamis ng tagapagligtas. Pakilala nyo yung relihiyon nyo. Kung may pag-asa bang babalikan ng tagapagligtas yan o magsasambulat sa kahihiyan. Naunawaan natin yung mga namumuso ngayon. Ito, sinusumbatan na yung mga namumusong. Naging abala sa kapakinabangan, ano po? Pero ito yung abang lingkod, mahina, mangmang, dukha lang. Nagtitiis upang magtanyag ng kapulihan at karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Hesus Kristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, nagtatanyag ng kaligtasan sa mga may pandinig. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Amen. Ano ho ang paalala sa atin pagdating na dun sa 1 John chapter 2 verse 27 na maraming nakakaroon Huwag na nating entertainin yan. Dahil isa na lang gumawa ng pattern ng paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Dalangin natin yung minamahal nating bansang Pilipinas. Yung mga leader ng ating minamahal na bansa na magkaroon na ng takot sa pamumuno sa sambayan ng Pilipino. Dumating na yung pagmamahal nila sa kapwa Pilipino. Amen po ba? Amen. Nagkakaroon ng divisyon ng leader ng minamahal nating bansa. Sino gumagawa niyan? Ang Diablo gumugulo sa leader ng minamahal nating bansa. Magkaisa tayo ng paniniwala at isama natin sa panalangin araw at gabi ang minamahal nating bansa Pilipinas upang magkaroon ng maayos na pamunuan ng gobyerno ng minamahal nating bansa Pilipinas, maging ang mga gobernadores ng bawat probinsya, maging ang mga city mayors ng bawat city, maging ang mga barangay captains. Amen po ba? Upang talagang itong pagpalito ng tagapagligtas maghahari ang pag-ibig sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba tayo doon? Amen. Meron pa ba akong mga kasama na magbabantay at maghihintay at magpapasa ng banal na kasulatan? Meron pa po ba? Iniimbitahan tayo, tinatawag tayo ng Panginoon Hesus Kristo para bigyan tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan Huwag tayo maging abala sa sanlibutan. Alam niyo, napahamak nung inalis sa Ehipto, hindi ba naging abala doon sa Kalayawan? Hindi nakabilang sa 144. O ngayon, tayo na'y kapupunan, ilan man ang tawagin, huwag tayo maging abala sa sanlibutan. Ano po? Lumilipas sa sanlibutan Pero itong nadidinig natin, katundok man o kublit na kanyang salita, mananatili at pamamalagi sa puso't isip at paniniwala natin bawat isa. Amen po ba? Amen. So, ano paalala sa atin? Ang nilalaman ng banal na kasulatan ay inilagay sa banal na bundok ng Sayon. Ang maniwala ay hindi mapapahiya sa muli niyang pagparito. Amen. Ano nakalagay sa Revelation chapter 22 verse 7? Mapalad ang nakarinig at sumampalataya sa aklat ng hula na ito sapagkat ang Panginoon Jesucristo ang espiritu ng hula na paniniwalaan natin na nagbigay sa atin ng mana ng buhay na walang hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ikaw at ako, kapatid at kaibigan,
ang binigyan ng pag-asa at tinatahanan ng Espiritu, ng tanda ng patotoo, na itinayo niyang banal na templo na iyaharap niya na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Perfect! Amen po ba? O hindi na perfect na relihiyon na sinikap ng Panginoon Diyos. Lahat ng nananalig sa tagapagligtas natin na nagpapatotoo tayo. Amen po ba? Amen. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. God with us in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating pakapurihin at pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nagsalita sa gitna natin upang ang kanyang kagandahang loob ay manahanan sa ating puso't isipan at mahihanda tayo sa walang hanggang karangalan at kaluwalhatian. Patuloy natin itaas ang pagpasalamat sa ating Panginoon. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Awit natin may buong kagalakan mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin at pasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na hari ng pag-ibig, Ikaw na humirang, Ikaw na pumili, Ikaw na tumawag at nagtindig sa bawat sa amin upang gawin mong tahanan sa Espiritu. Nagagalak ni Panginoon sapagkat patuloy na Ikaw ang karunungan na lumalago sa aming puso't isipan. Amen. Ikaw ang pag-asa, Ikaw ang pag-ibig, na tunay na dakilan sa aming puso't isipan. Ikaw ang pananampalataya na patuloy naming ibinabahagi sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan. Ginawa mo ang halimbawa na patuloy namin tinutularan at patuloy namin inilalathala sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon, Ikaw ang dakilang guro na ang iyong mga turo at doktrina ay lumalago at nananahan sa aming puso't isipan na siya namin ipinamumuhay, na siya namin nagsisilbing kalasag sa pagsuong namin sa mga bagay ng sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon sa lahat ng mga bagay. Itinataas namin ang aming dakilang pagpasalamat, pagpupuri at pagbuwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos. Ikagalak natin mga minamahal na mga kapatid na ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen. Amen.